Amen. So mga kapatid, para sa ating preview ng morning revival natin ngayon, ang schedule natin ngayon ay week 18, day 5. Matatapos na to. So magbabasa na ako. 2 Corinthians 3:6. Since you are being manifested that you are a letter of Christ ministered by us, inscribed not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tablets of stone, but in tablets of hearts of flesh. Amen. So, may mga party rito na bigyan natin ng highlights. Katulad ng sinasabi niya na tayo ay mga sulat ni Kristo. Sulat, ibig sabihin ay letter na pwedeng basahin. Tayo ay mga letter, nakahanta tayo, binabasa tayo. At dito sa sulat na ito, ang ginamit na ink ay ang espiritu, ang espiritu ng buhay na Diyos. So kakaibang sulat ito. Kakaiba ito. Ito ay mga buhay na sulat na walang iba kundi tayo, na sinulatan ng tinta na ang espiritu ng Diyos na buhay. Sinulat at tayo ay hinalintulad din sa mga piraso ng puso ng laman. Kasi yung unang sulat o yung law, ito ay sinulat sa tapyas ng bato. Tapyas, tablets of stones. At tayo naman ay sinasabing tablets of hearts of flesh. Na ang ibig sabihin, ang mga puso natin ay sinulatan. Ang tinta ay ang espiritu at tayo ay naging mga sulat, mga buhay na sulat na binabasa. Amen. 6. Who has also made us sufficient as ministers of a new covenant, ministers not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. The letter kills, but the Spirit gives life. So ito naman ay binabanggit kung ano ang Biblia. Ang Biblia ay hindi letra na pumapatay dapat. Hindi dapat ganun. Kundi ito ay dapat na maging espiritu na nagbibigay ng buhay. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, kung ang inyong pagbabasa ay katulad ng pagbabasa ng mga letra, yan ay pumapatay o nakakamatay. Subalit dapat ang mga titik na ito ay maging espiritu na nagbibigay ng buhay. So, paano ba gagawin yan? I-pre-read nyo yan. Para yung mga letra na yan ay ma-convert sa espiritu. At sa halip na kaalaman yung makuha natin na pumapatay, ang mata mo natin ay buhay. So, yan yun. So, magbabasa na ako. The Spirit is the Spirit. Okay. The Spirit is the writing Spirit. And we are the letters of Christ. The Spirit is the ink for writing Christ into us as the divine ink. The Spirit is the Spirit of the living God. So, ang linaw ito. Ito yung part ng verse na sinasabi sa atin. Ang Espiritu ngayon ay nagsusulat na Espiritu. So, hindi lang sinasabi natin, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Tama naman yan. Pero dito sa topic na ito, ang Espiritu ay nagsusulat. Nagsusulat. At yung Espiritu, siya yung tinta mismo na nagsusulat at ginagawa tayong mga sulat ni Kristo. Okay, so ang Espiritu ay sinusulat niya si Kristo sa atin. At itong Espiritu ito ay ang dibinong tinta na walang iba kundi ang Espiritu ng buhay na Diyos. There should be something living within us all the time as evidence that Christ is being written into our every part of our inner being. If we are under the Spirit's writing, we have the deep sensation of being living within us. Christ is being written into us with the spiritual ink, the Spirit of the living God. This makes us a letter of Christ. All of us should be such a living letter of Christ that others may read and know Christ in our being.
We are under the writing of the Spirit of the living God, and He is engraving Christ into us. Amen. So, merong magandang binanggit dito. Paano mo malalaman, okay, na si Kristo ay isinusulat sa iyo? No, isinusulat sa iyo. Ito ay malalaman mo kung nadadama mo na si Kristo ay buhay sa iyo. Buhay. Ibig sabihin, umiiral, buhay, nagpapahid, aktibo siya sa loob mo. Yang karanasan na yan at pakiramdam na yan ay isang katibayan na gumagawa ang Espiritu ng pagsusulat sa iyo. So, yun pala yun. Dahil buhay ang Panginoon, dapat nadadama mo sa iyong karanasan na siya ay buhay. No, aktibo, buhay, gumagawa, nagpapalakas. Kasi kung ang pandama mo sa Panginoon, wala lang. Ang alam mo lang ay nandyan siya sa iyo, pero wala kang pandama. No, ibig sabihin yan, tahimik na tahimik yung espiritu mo. So, kailangan anuhin natin siya, pasiglahin, palakasin, gawing aktibo ang damdamin na ito. At kung nangyayari yan, andyan gumagawa siya ng pagsusulat. Kasi sinasabi natin, yung tinta dito ay yung espiritu. At nagsusulat siya gamit ang espiritu bilang ang tinta. At ito ay ang espiritu ng buhay na Diyos. Na kung saan, sa pamamagitan ng pagsusulat, tuloy-tuloy niyang iniuukit si Kristo sa atin. Amen. In 2 Corinthians 3:6, Paul said that the letter kills, but the Spirit gives life. This means that the Spirit inwardly imparts life into us day by day. We need to always return to our spirit, because it is in our spirit that we sense and experience the imparting of life. This revives us and makes us living. If we pay attention to the letter of the Bible, we will be killed. We do not need a regulating letter, because we have the regulating of the Spirit within us. Amen. Okay, so ito mga binabanggit dito ay may kinalaman sa pagbabasa ng Biblia o kung ano ang Biblia sa atin. Ano ba ang Biblia sa iyo? O, siyempre, pag sinabing Biblia, ito ay kasulatan, no, na kinapapalooban ng mga sulat. Mga sulat, no, mga letra. So, yan ang Biblia. Tama naman yan. Kaya lang, kung ang Biblia mo ay letra lang na binabasa mo, sabi rito, ang letra ay pumapatay. So, yun yun. So, yun yung problema natin. Yung Bible, wala namang problema yan. Yan ay kasulatan na binigay sa atin. Subalit, bagamat kasulatan yan at letra lang, pero dapat huwag siyang manatiling ganun. Sapagkat kung ganyan ang pagtunghay natin sa Biblia, pawang letra, sabi niya, ang letra ay pumapatay. Kaya maraming mga nagbabasa ng Biblia na patay talaga. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng letra na pumapatay? Kasi pag inari mo siya bilang letra, ano mangyayari? Siya ay magiging kaalaman sa iyo. No? At hindi lang yan, siya ay magiging mga alituntunin sa iyo. At siya ay magiging kautusan sa iyo. No? At siya ay magkakaroon ng mga kahilingan na dapat mong gawin. Eh dahil tayo ay mahina, kaya ang nangyayari, pinapatay tayo ng letra. Diba? Mataas ang kanyang kahilingan. Kasi ito ay kasulatan na galing sa Diyos. Ang taas. Hindi natin kayang gawin. No? Tapos pinipilit mo na mamatay ka lang. So yan yung ibig sabihin na ang letra ay pumapatay. So naintindihan nyo? Kaya dapat hindi ganyang klase ang pagbabasa natin. Dapat mabasa natin siya kung saan na itong kasulatan ay maging espiritu na nagbibigay buhay. Kaya palitan natin yung style ng ating pagbabasa. Dapat sabi niya, so dito may sinabi na ang pagbabasa natin dapat
prayerful reading. Di ba? Isang pagbabasa na nananalangin na pagbabasa. Yun. At binabanggit din dito na ang pagbabasa natin ay dapat pagbabasa dalangin. So, yan ang gawin natin. Sapagkat kung nagbabasa dalangin ka, hindi mo naman ina-analyze, kaya ko ba to? Gagawin ko ba to? O ano ba ito? Hindi na. Pina-pray read mo siya. Pina-pray read mo siya. Ang ibig sabihin, binabasa mo siya, at yung nababasa mo, ginagawa mo siyang panalangin sa Panginoon. Ginagamit mo yung mata mo, okay, yung kaisipan mo para maintindihan siya, pero kino-convert mo siya as prayer. Kaya, pray, reading, prayer, reading, reading, prayer, reading, prayer, pray, reading. Eventually, napapasigla ka, napapalakas ka. Yung letra, hindi na lang letra, naging espiritu, na bigyan ka ng buhay. So, ganun ang gawin natin. Amen. Those in Judaism became stuck to the written code of the Old Testament according to the letter. But Paul came and told them something different from this written code. Their eyes were veiled with this written code, so they opposed Paul. They could not see Jesus, the Spirit, or any of the spiritual things because they were veiled. So the Apostle Paul told them that the letter kills. It is the Spirit who gives life, and the Lord is the Spirit. They needed to take away all the veils, which means that they had to get rid of their old knowledge of the written code. Kasi ito mga Judaism, ano ba ang Judaism? Ang Judaism ay isang relihiyon sa lumang kapanahunan, at ito ay mga relihiyon ng mga Hudyo, mga Israelites. No? At ang mga pagtuturo sa loob ng Judaismo ay nakasalalay sa Old Testament. Kaya ang mga Hudyo ay mga Old Testament people yan. Binabasa nila yan, binabasa nila at sinisikap nilang gawin. No? At sinisikap nilang alamin yung mga pagtuturo dyan. No? Talagang inaano nila, ina-analyze nila, sinasaulo nila, pinaniniwalaan nila yan. Ano nangyari? Sabi daw, di ba? The letter kills. The letter kills. So, sabi ni Paul. At itong ganitong uri ng mga kaalaman ay naging talukbong sa kanila. Kaya dahil dyan, wala na sila nakikita. Hindi nila nakikita si Jesus. Hindi nila nakikita ang Espiritu, ang mga spiritual na bagay. No, dahil sila ay natatabingan. So, yun yung naging kondisyon nila. So, yan yung Judaism. No, kaya, napakalugmok ng kanilang kalagayan. Kaya, sinasabi ni Paul sa kanila, ang mga letra ay pumapatay. Pumapatay yan. No, huwag kayong magpatiwakal. Amen. Ito. In principle, it is the same today. Today's Christianity is like Judaism in the sense that the ones there stick themselves to the written code of the Bible, which kills, and not to the living Spirit who gives life. So, ganyan na yung Judaism noon. Diba? Nahulog sila sa mga pagbabasa ng mga letra, pag-aaral, pagkuha sa mga salita bilang mga doktrina, maraming alam, magaling sa Biblia, sinasaulo ito. Pag kinausap mo, kaya nilang magsalita tungkol dito, pero wala silang buhay. Wala silang buhay. Ang Biblia ay naging patay na doktrina sa kanila. Tapos sabi niya, maging sa panahon na ito, ang Kristyanismo ay nahulog din sa ganyang sitwasyon. Naku. Ang Kristyanismo naman yan, tama naman, nagbabasa naman ng New Testament na. Pero sa halip na maging buhay ang salita ng Biblia, ay ganun din ang kanilang kinasadlakan. Nasadlak sila sa mga patay na doktrina. Di ba? May mga grupo ngayon ang pinapairal
ay magkaroon ng pagdidebate sa Biblia. Magdebate tayo. Tanungin niyo ako, sasagutin ko kayo. Biblia ang sasagot. Diba? Yan ay mga kaya pati miyembro nila nagiging oo, ito tama. Oo, ali kayo. Makipagtalo kayo sa leader namin. So, ganyan ang kinasadlakan ng mundo ngayon. Ginagamit ang Biblia bilang kaalaman at upang gawing paksa ng pagtatalo. At habang nagtatalo, lalong nalulugmok. At kung uminit na ang ulo sa pagtatalo, napikon na, mag-aaway kayo dyan. So, yan yung So, hindi natin ginagawa yan. Kinukuha natin ang Biblia, bilang salita ng Diyos. At binabasa natin siya ng maingat. At ang mga salitang ito, ginagawa natin panalangin. Wow! Di ba? So, yung word, pag ginamit mo siya bilang panalangin, ang Diyos naman ay nagre-respond. Tinutustusan ka ng buhay. At yung mga kahilingan sa Biblia, dahil sa buhay na tinutustos sa'yo, kusang-kusa, nagagawa mo. Yun ang maganda dyan. Nagagawa mo siya nang walang effort. So, yan yung buhay. Di ba? Yan yung buhay. So, naalala ko, may mga kapatid, ang mga testimony nila. Diba? Minsan pumunta sa palengke, sinuklian ng sobra. Diba? Hindi naman nila naisip na, naku, sabi ng Biblia ay dapat wag akong magnakaw o wag kong samantalahin to. Ay ano ba to? Ninakaw ko ba to? O baka blessing ito, sobra eh. Walang ganun. Pero dahil sa espiritu, agad-agad nadadama nila na hindi nila dapat itabi ito, balik ito, at masaya ang feeling, may buhay. So, nag-exert ka ba ng effort para maging honest? Nag-exert ka ba ng effort para wag magnakaw? Hindi, walang effort. Sapagkat ikaw ay puspos ng espiritu. Yan yung sinasabi natin. Hindi tayo nag-i-struggle. Sapagkat kung ang meron ka ay kaalaman, merong struggle yan. At dahil sa kahinaan mo, hindi mo siya magawa, napapatay ka. Pasensya ka na, Panginoon, mahina ako. Itago ko na lang ito. Kailangan ko ito. Diba? Patay at lugmok ka dyan sa ganyan. So, marami mga kapatid. Nung hindi sila nanampalataya sa Panginoon, ang dami nilang bisyo. Addiction sa sugal, sa alak, sa mga kasalanan, at kung ano-ano mga pagsasalita na walang hindi magandang pakinggan. Lugmok ang buhay nila. Pero nung sila ay naligtas, wala naman nagbawal sa kanila. Kundi dinala sila sa salita. Tinuruan silang magbasa na dalangin, tumawag sa Panginoon, kaugnayin ang Panginoon. At sa kanilang pagbabasa, kaugnayin ang Diyos. Kusang-kusa na bago ang buhay nila. Hindi na mga kaalaman, kundi ng espiritu na naisakatawan sa salita at naitutusto sa pamamagitan ng tamang pagbabasa na may dalangin at merong pakikipag-ugnay sa Panginoon. So yun yung sinasabi natin, na ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ang letra ay pumapatay. So yan yung magkabaliktad. Sasabihin mo, ngayon baka makipagtalo ka. O Brother Danny, ano ba binabasa natin? Hindi ba letra? O hindi ba letra to? O letra na kung letra. Letra. Pero yung letra, i-pray-read mo siya. At gawin mo siyang espiritu. Para maging tustos mo at maging buhay mo. Amen. Amen. So, okay. It is pitiful to keep ourselves under the dead letter, the written code of outward regulations, all the veils of our knowledge, old knowledge, of old doctrines, according to the dead letter, need to be taken away. We need an unveiled, open face to look at the Lord directly. We care just for the Spirit
not for any doctrinal teaching. Amen. So, madalas kasi itong Biblia, nagiging mga doctrinal regulations. Ang ibig sabihin ng doctrinal regulations, kasi ang Biblia, meron din mga aspekto na tinuturo yung mga regulasyon, mga kautusan. No? Anong wag, anong o pwede, anong dapat mong gawin, anong hindi mo dapat gawin. So, may mga ganyan. Yan yung mga doctrinal regulations ng Biblia. So, pag binabasa mo, nakikita mo yung mga ganyan. Hindi ko sinasabing wag mong pansinin. Kundi, ipanalangin mo siya. Ipanalangin mo siya. Di ba? Halimbawa, nakita mo sa Biblia, dapat hindi ka namumuhi sa mga kapatid. No? Sinasabi na ang namumuhi ay mga mamamatay tao. Nako, paano nang gagawin ko? Ako ay isang taong punong-puno ng pagkamuhi. Ang dami kong kaaway, ang dami kong kinaiinisan. Paano na to? Pag kinuha mo siya por letra, papatayin ka niyan. Kaya, anong gagawin mo? Di ba? Gagawin mo siyang isang panalangin, Panginoong Jesus. No? Ayaw mo na ako ay mamuhi. Pero Panginoon, hindi ko to kaya. Ako'y mahinang tao. Sabi mo, huwag mamuhi, Panginoon. Bigay ko na yung sarili ko sa iyo. Di ba? At habang nananalangin ka, nararamdaman mo na merong kapangyarihan yung Espiritu na baguhin ka. Daigin mo ang pagkamuhi at ito ay napapalitan ng pag-ibig. Saan nanggaling yan? Sa salita na naging Espiritu. Kasi ginagamit mo siya as prayer. Bandang huli natuklasan mo, hindi mo naman pala kailangan mag-effort para hindi na mamuhi. Kundi kusang-kusa ginagawa ka ng Panginoon na isang tao ng pag-ibig. Amen. So, yun yung ibig sabihin nito. Kaya, nawa, matuklasan natin o makita natin yung sikreto dito. Na kung saan sinasabi na ang salita ay pumapatay, ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen. Amen. The more you read the Bible prayerfully, o yan, di ba? Read the Bible prayerfully. So, binabanggit natin yan. The more you have the deep sense that something within you is flowing, quickening, reviving, enlightening, and strengthening. Amen. Oh, okay. So, ito. Pag ang pagbabasa mo sa Biblia ay prayerfully, magkakaroon ka ng isang damdamin na pagdaloy, okay, quickening, ibig sabihin, pagbibigay buhay, okay, reviving, pananauli, enlightening, pagliliwanag, strengthening, pagpapalakas. Yan ang magiging damdamin mo. Kasi binabasa mo ang Biblia sa isang mapanalangin na pagbabasa. Habang binabasa mo siya, Panginoon, nakita mo yung word, nilalapit mo sa Panginoon. So sa loob mo, nagkakaroon ng isang daloy ng Espiritu. Dumadaloy ang buhay. Di ba? At mula dyan, nagkakaroon ng pagpapalakas, pag-revive, pagbuhay sa mga patay na damdamin mo, nabubuhay muli. At nagkakaroon ng liwanag. Nagkakaroon ka ng liwanag. No? At pagpapalakas. So, pag ganito ang pagbabasa mo, tama yan. No? Na ang letra, hindi ka pinapatay. Kundi ang letra ay nagtutustos ng Espiritu at buhay sa iyo. So, dapat kung nagbasa ka ng Biblia, ito yung maging karanasan mo. Ito yung maging kondisyon mo. Dapat ganyan. No? Hindi kamatayan. So, ito, pakinggan nyo. Sabi dito. The Concordant Literal New Testament Translation of 2 Corinthians 3:6 says that the Spirit is vivifying. Bigyan nyo ng pansin yung salita ng vivifying. So, ang word pala dito, ang kahulugan nito ay vivifying. The more you read the word prayerfully, the more you are vivified.
When you read the word mentally, you are mortified. So, yan ay kabaliktaran ng vivified. No? Mortified or vivified. No? Ang vivified ay nalulugmok. So, ano nangyayari sa'yo? Ikaw ba ay napapasigla? O ikaw ba ay nalulugmok? Okay, so, sabi niya, okay, when you read the word mentally, you are mortified. But when you read the word prayerfully, you are vivified. Whether you will be vivified or mortified depends upon the way you take to read the Bible. It's the way of how you read the Bible. Ito ay ang depende sa pamamaraan ng iyong pagbabasa sa Biblia. Kaya ngayon, malinaw tayo. Importante pala yung pamamaraan. Yung pamamaraan. Anong hinahanap mo sa Biblia? Si Kristo. Sino ang gusto mo matouch sa pagbabasa ng Biblia? Dapat si Kristo na Espiritu. No? Bakit ka nagbabasa? Upang meron akong salita na maging panalangin ko sa Panginoon. Pero kung ang attitude mo, magbabasa ako, gusto ko marami kong alam. Para pag may nakaharap ako, may mga salita akong gagamitin. O baka yung mga iba, hamunin ako ng debate, meron akong magagamit. Ito, aral. O minsan minimemorize mo pa. Hindi naman masamang i-memorize yan. Pero kung ang intention mo, okay, ay upang kunin lang yung mga kaalaman, maging magaling ka sa doktrina. Okay, isang araw yung Biblia ay magiging kamatayan mo. Kung hindi man, mortified, lugmok. Brother, bakit lugmok? Yung buhay. Basa ka naman ng basa ng Biblia. Init ng ulo mo. Di ba? Nagbabasa ka sa Biblia. Pero napaka-miserable ng buhay mo. Babasa ka ng Biblia. Pero lalo kang nagmumukhang matanda. So, hindi ganon. Dapat. Pag ang Biblia ay nagagamit natin sa isang pagbabasa na prayerfully, mamahalin talaga natin ang Biblia. Madadama mo na hindi ka pwede mabuhay na wala ito. Ito ay naging pagkain sa iyo. Pagkain, nagbibigay ng buhay. Diba? Naging espiritu sa iyo, nagsusupply ng buhay. At ito ay buhay. Ibig sabihin, dito mo na susumpungan ng Diyos sa Biblia. Kaya sabi ng Panginoon, men shall not live by bread alone. Yan ay physical, bread alone. But by every word that proceeds out through the mouth of God. Ang word dapat ay lumalabas sa bibig, sa hininga ng Diyos. Dapat ito ay isang paglanghap ng hininga na galing sa Diyos. So sa wikang Grego, ang hininga ay spirito. So lumapit ka sa Biblia, para kang lumapit sa hininga ng Diyos. Ang hininga ng Diyos ay iyong nalalanghap, natatanggap, at nagiging bahagi ng iyong pagdulog sa salita. So, pray, read. Subukan nyo, mamaya, o bukas. Subukan nyo, bumalik kayo ng pagbabasa. Mag-pray, read na tayo. Mag-pray, read. Mag-pray, read. Wow, brother, totoo pala. Ang sigla ng buhay ko. Diba? Kaya, vivified. yung keyword ngayon ay vivified. Amen. Amen. Okay, so even the Bible can be a dead written code to us if we do not come to Christ Himself to receive life. We need more life, not more knowledge. We need to be more and more vivified. We can be vivified by reading the Lord's Word. Life is what we need. The Spirit is not the spirit of doctrine, but the Spirit of reality, who is Christ Himself as life. The more we contact the Spirit, the more we are vivified. So anong kailangan natin? Buhay. Anong kailangan natin? Espiritu. No, hindi natin kailangan ng kaalaman o ano paman. Ang kailangan natin ay buhay at espiritu. Anong kailangan natin? Pagpapasigla.
No, tayo mapalaya sa pagkalugmok. Bagamat nagbabasa ng Biblia ay nalulugmok. Kasi ginagawa mo ang Biblia na isang patay na doktrina. Patay na aklat na nagtuturo. Patay na aklat na nagbibigay sa iyo ng mga bilin, no, pagre-regula, no, huwag ganon. No, kaya mula ngayon, gawin natin ang Biblia na isang aklat ng pagpapala, isang aklat ng buhay, no, isang aklat na kung saan na susumpungan natin ang Panginoon. Amen. So, yan. Amen. Lord Jesus, papasalamat kami ngayong sandaling ito. Tinuwid mo ang aming mga pagkakamali, lalo na sa larangan ng pagbabasa ng Biblia. Ituwid mo kami, Panginoon, i-adjust mo ang aming mga pamamaraan. Gawin mo itong tama. Gawin mo ito na isang pagdulog na may panalangin, isang pagbabasa dalangin, upang mula sa salita tamuhin namin ang tustos ng Espiritu na nagpapalakas, nagtutustos sa amin ng buhay. Mga salita na kung saan ikaw ay nasusumpungan namin. Salamat, Panginoon. Amen.